Kumakatok ang nanay ni Janice sa pintuan. Ayaw pang bumangon ni Janice. Ayaw din niyang pumasok. Janice, kailangan mo nang bumangon, late ka na. Janice, Sabi ng kanyang nanay pagpasok niya sa kwarto ni Janice. Umupo siya sa kama at nakita niya nagising na si Janice. bakit iha? Mukhang malungkot ka. Ma, ayokong pumasok. Bakit? Akala ko mabait ang iyong guro. Nakatitig lang si Janice sa malayo. Tila nag-iisip. Hindi siya sumasagot at naghihintay lang ang kanyang nanay. Parati akong pinagtatawanan ng ibang bata. Mabait nga si Mrs. Santos. Pero minsan parang ayaw niyang lumapit sa akin. Para siyang natatakot. Narinig ko yung isang kaklase ko kahapon. Sabi niya, dapat ang mga taong katulad ko ay pinagsama-sama kasi wala naman daw kaming nagagawa. Nang tiningnan ng kanyang nanay si Janice ay may luha ang kanyang mga mata. Janice, ang dami mong nagagawa. Hindi ko nga alam kung anong magagawa ko kung wala ka dito. Ang laki ng tulong mo sa akin. Hindi lang yan, ang galing mong lumangoy. Napakatalino mo at mabait kang tao. Pati ang nanay ni Janice ay nasasaktan pag nakikita niyang nasasaktan si Janice. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kagaling si Janice kahit na siya ay may kapansanan. Ma, bakit ganyan ang mga tao? Hindi naman nila ako kilala, pero ang dami-dami nilang nasasabi tungkol sa akin. Puro mali naman. Oo nga, puro mali naman. Ang magagawa mo lang ay maniwala sa sarili mo. Pag ikaw ay may tiwala at kapanatagan sa sarili, walang magagawang ibang tao sa'yo. Makikita din nila ang katotohanan. Pero kung ipapakita mo sa kanila ay wala kang magagawa, yan ang paniniwalaan nila. Minsan kailangan lang maturuan ng mga tao. Ikaw lang ang makakapagturo sa kung gaano ka kagaling. Tiningnan ni Janice ang kanyang nanay at nakita niya na napakalakas nito. Naniniwala ang nanay niya sa kanya at iyon ang mahalaga. Ma, babangon na ako. Late na. Pagpasok ni Janice sa eskwelahan, nakita niya na nakatingin na naman ang mga tao sa kanya. Pagpasok niya sa classroom, lumapit siya sa kanyang guro. Ma'am, pwede ho bang makausap kayo? Oo, bakit Janice? Anong kailangan mo? Napansin na naman ni Janice na parang lumayo ng kaunti si Mrs. Santos. Alam ko po na parang natatakot kayo sa akin. Ma'am, hindi naman po nakakahawa ang aking kalagayan. Ako ipinanganak na ganito. Ito ang alam ko. Magaling akong lumangoy at nagagawa ko po naman ang lahat na ipinapagawa ninyo. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Janice at nanginginig siya sa takot. Pero kailangan niyang masabi ito kay Mrs. Santos. Janice, hindi ko naman sinasadyang masaktan ang kalooban mo. Hindi lang ako sanay. Opo, naiintindihan ko po yun. Narinig ko po kahapon sa aking mga kaklase na dapat daw ang mga taong tulad ko ay pinagsama-sama kasi wala naman daw kaming nagagawa at natutulong. Hindi naman po iyon totoo. Tumutulo na ang mga luha ni Janice dahil masakit isipin ang mga sinasabi ng kanyang mga kaklase. Dahang-dahang lumapit si Mrs. Santos at kanyang niyakap si Janice. Si Mrs. Santos ay napaiyak na din. Janice, mapagbibigyan mo ba ako? Dapat noong simula pa lang, kinausap na kita at kinausap ko ang iyong mga kaklase. Opo naman, Mrs. Santos. Hindi naman po kayo masamang tao. Sige, dumadating na ang iyong mga kaklase. Umupo ka na. Tumingin si Mrs. Santos sa kanyang klase. Bilis-bilisan nyo, mayroon tayong kailangang pag-usapan. Ayan, klase, narinig ko na may mga nagsasabi na ang mga taong tulad ni Janice ay walang nagagawa at walang naitutulong. Nasaktan ang inyong kaklase na si Janice. Luisa, Po, Sagot ni Luisa na parang kinakabahan. nakausap mo na ba si Janice? Alam mo ba kung anong kaya niya at hindi? Ma'am, Tumingin si Luisa sa sahig kasi napahiya siya. hindi pa po. Jerome, ikaw. Ma'am, hindi pa po.
Para naman kasing nahihirapan siyang kumilos. Sabi lang ng iba na matutulungan lang po ang mga katulad ni Janice kung sa ibang lugar sila nakatira. Anong ibig sabihin ng mga katulad ni Janice? Tingin ba nyo na wala siyang karapatang tumira dito? Nagagalit na si Mrs. Santos. Nakatingin lang sa kanya ang buong klase. Si Janice naman ay napapaiyak na pero gusto niyang ipakita na siya ay matapang. Alam ba nyo na si Janice lang ang nakakuha ng 100% sa huli nating math exam? Biglang tumingin lahat ng kanyang kaklase kay Janice. Napangiti si Janice dahil pati siya hindi niya alam na siya lang ang makakakuha ng pinakamataas na score. Bukas, dalhin nyo ang inyong pang-swimming para sa PE. Nagtinginan ng buong klase dahil hindi nila maintindihan kung bakit bigla silang magsiswimming. Sa sumunod na araw, nakapaligid ang buong klase sa swimming pool. Sinimula ni Mrs. Santos ang kanilang PE sa pagtanong ng, Mga bata, sino sa inyo ang marunong lumangoy? wala pa sa kalahati ng klase ang nagtaas ng kamay. Madami din pala sa inyo ang hindi marunong lumangoy. Nakausap ko ang nanay ni Janice kahapon. Siya pala ay napakagaling na pwede siyang magturo ng swimming. Janice, ipakita mo nga kung gaano kakagaling lumangoy. Tumalon si Janice sa tubig at lumangoy. 4 na beses siyang nagpabalik-balik sa magkabilang dulo ng swimming pool. Nang tumigil siya ay hindi pa siya napapagod. Ang inyong teacher ngayon sa swimming ay si Janice. Makinig kayong lahat sa kanya. Ma'am, Nakataas ang kamay ni Jerome at mukhang natatakot. sigurado po ba kayo? Yes, Jerome. Marunong ka bang lumangoy? Hindi po. Di makinig ka ng maigi dahil ayokong malunod ka. Pagkatapos ng PE, lumapit kay Janice ang kanyang mga kaklase. Janice, Nasa tabi ni Janice si Luisa. ang galing mo magturo. Baka pwede mo din akong turuan sa math. Oo, pwede kitang turuan. Si Jerome naman ang tumabi kay Janice. Janice, mapagbibigyan mo ba ako sa mga sinabi ko? Di ko alam na ang dami mong palang nagagawa. Jerome, syempre naman. Tumingin si Janice sa kanyang mga kaklase. Sana, kung meron kayong mga gustong malaman tungkol sa aking kalagayan, tanungin ninyo ako. Sabay-sabay nagsalita ang kanyang mga kaklase. Sinagot ni Janice ang kanilang mga tanong. Janice, tuturuan mo ba kami ulit lumangoy bukas? Lumapit si Mrs. Santos. Oo, magtuturo pa rin si Janice bukas. Yay! Sigaw ng kanyang mga kaklase. Janice, salamat na kinausap mo ako. Salamat din na estudyante kita. Pati ako, natuto na pagpanatag ka sa iyong sarili, madami kang magagawa. Niyakap ulit ni Mrs. Santos si Janice. Si Jerome naman ang nagsalita. Janice, mali ang pag-iisip namin na hindi ka dapat dito nakatira. Swerte nga kami nakaklase ka namin. Pagkasabi niya nito, niyakap din niya si Jerome.